A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alayhi natawakkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-qadaru biyadillahi fatik bihi wa la tu'min bilhas wa yasyum. Ang qadar ay nasa kamay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magtiwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala at huwag maniwala sa swerte o malas. Alhamdulillah, lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang tagapaglikha, ang tagapagtakda ng lahat ng bagay, mabuti man ito o masama. Siya lamang ang may kapangyarihan sa ating buhay. Lagi nating tatandaan at siya lamang din ang may kapangyarihan sa ating kayamanan, kaligayahan at kapalaran. At sino man ang tunay na sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kailangang tanggapin ang qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi maniwala sa tinatawag na swerte o malas. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa alallahi falyatawakkalil mu'minun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, walang mangyayari sa amin maliban sa itinakda ni Allah para sa amin. Siya ang aming tagapangalaga at sa Allah lamang dapat magtiwala ang mga mananampalataya. Mga kapatid sa pananampalataya, ang aya na ito ay malinaw na nagpapatunay na ang lahat ng nangyayari, tagumpay man o pagkabigo, sakit man o kagalingan, ay nakatala na sa qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang paniniwala sa swerte o malas ay isang uri ng shirk o pagtatambal. Paniniwala mo sa iba bukod sa itinakda sa iyo ng iyong Panginoon na siya mismong lumikha sa iyo. Dahil inilalagay mo sa mga bagay o pangyayari ang kapangyarihang tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang nararapat. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alam أنا الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamin mo ika na kahit magkaisa ang buong sanlibutan para bigyan ka ng kabutihan, hindi nila ito magagawa maliban kung ito ay itinakda na ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa iyo. Lagi nating tatandaan mga kapatid sa pananampalataya, kahit magsama-sama ang lahat ng sangkatauhan para iboto ka bilang isang presidente, bilang isang pinuno ng buong bansa, bilang tagapagbatas o pinakatanyag na tao dito sa mundo, at kahit pagsama-samahin pa nila ang kanilang kayamanan para ikaw ay maging kataas-taas sa harapan ng lahat ng tao, hindi nila ito magagawa maliban kung ito ay itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa iyo. At sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in ijtama'u ala an yaduruka bishay'in lam yaduruka illa bishay'in qad katabahu Allahu alayk. At kung sila man ay magkaisa para saktan ka, hindi nila ito magagawa maliban kung ito ay itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa iyo. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhub. Ang mga panulat ay itinaas na at ang mga dahon ng aklat ay natuyo na. Payo una sa aking sarili mga kapatid sa pananampalataya. Madalas nating marinig ang mga salitang
malas ako ngayon o napakamalas ko naman ngayon, samantalang ang iba ay napakaswerte. Ngunit tandaan natin, ang lahat ng ito ay walang katotohanan kung ikaw ay isang mananampalataya. At bilang isang tunay na mananampalataya sa Diyos na siyang lumikha sa iyo, katotohanan na ang lahat ay maktub, nakasulat na sa Law al-Mahfud bago pa tayo ipinanganak dito sa dunya. Halimbawa, kapatid sa pananampalataya, may isang lalaki na nawalan ng trabaho. Ang sabi ng iba, malas mo naman. Ngunit sa totoo, ito ay biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil baka may mas mabuting trabaho na itinakda ang Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya. At kung minsan naman, ang pagkawala ng isang bagay ay paraan ng Allah subhanahu wa ta'ala para ilayo ka sa mas malaking kapahamakan. Isang kwento, mga kapatid sa pananampalataya, patungkol sa pagkakaroon natin ng tiwala sa pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao o mananampalataya na sumasamba sa Kanya. Gayon din sa mga tao na kung saan ay nilikha niyang kabilang natin. Isang sahabi ang tinamaan ng palaso sa digmaan at siya ay nasugatan ng malubha. Ngunit habang siya ay duguan, ang sabi niya kay Allah subhanahu wa ta'ala o sa kanyang sarili, Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hal. Lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat kalagayan. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagsabi ng malas ako. Sapagkat alam niya, kapatid sa pananampalataya, na ang bawat patak ng dugo na tumutulo mula sa kanyang sugat ay nakasulat na sa qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala o naitakda na. At ito ay kabayaran sa kanyang kasalanan at pagsubok para sa pananampalataya. Ang aral na makukuha natin dito, kapatid sa pananampalataya, una, ang paniniwala sa swerte at malas ay labag sa tauhid, labag sa kaisahan ng iyong Panginoon. Bakit? Alam mo na meron kang nag-iisang Diyos na siyang nagtatakda ng lahat ng bagay, lahat ng pangyayari, panahon at oras para sa ikabubuhay mo dito sa dunya o dito sa mundo. Maniniwala ka pa sa mga sabi-sabi. Ikalawa, ang tiwala sa qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala ay tanda ng malalim na pananampalataya. Ikatlo, ang pagsubok ay hindi parusa, kundi pagsasanay sa puso upang maging matatag ka. Ikaapat, ang tunay na swerte ay hindi sa numero, kulay o araw, kundi sa pagkakaroon natin ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagtitiwala sa Kanya. Wa aqulu qawli hada fastaghfirullaha li wa lakum wa li sayaril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. نلبي المسيح